Init pa rin pinag-usapan ng sambayanan ngayong linggo ang mga kinurakot di umano na flood control project sa Pilipinas. Hindi lang bilyones, kundi trilyones ang ibinulsa daw ng mga tiwali. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. May ekstrang 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office. Meron pa ngayon tinatawag na parking fee na aabot sa 5 to 6% ng pondo na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. If you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Maging mismong mga residente, kanya-kanya ng imbestiga sa mga flood control project sa kani-kanilang mga lugar. Sa Kamiling Tarlac, nakuna ng isang residente ang ginagawang pagkumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga crack at butas sa dike ng Kamiling River. Pero ang katakataka rito, ang mga sira tila tinapalan lang daw. Yung mga crack po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yan yung mga po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Inimbestigahan din namin kung paano ba kinukupit ang flood control projects. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang madalas daw na kinukupit ang sheet piles o ang bakal na nagsisilbing pundasyon o pampatibay sana ng istruktura sa mga pangontra sa baha. Ayon sa aming source, sa sheet piles o bakal pa lang, pwede nang kumita ang mga kurakot ng halos 50% bilang tongpats nila o kupit. 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sa mga magkakasunod na bagyo nitong Hulyo at Agosto na sinabayan pa ng habagat, marami sa mga bumigay na flood control projects yung mga tinatawag nilang slope protection. Kaya kung may dapat pagtuunan ng investigasyon ngayon ay kung tama ba yung pagkakagawa. Nito lang Martes, nagtungo kami sa Candating, bayan ng Arayat sa Pampanga na isa sa mga binanggit ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech na di umano maanumalyang flood control project. 4 years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-Arayat. Kasama ho natin dito si Engineer Juan Paulo Bersamina para mabigyan niya ho tayo ng medyo expert opinion tungkol po dito sa makikita nating gumuhong dike. Nasa pampang ng Pampanga River, ang barangay Candating, umaapaw raw ang ilog kapag malakas ang ulan. Kaya bilang solusyon sana, nagpatayo rito ng flood control project na nagkakahalaga ng 254 million pesos. Ang kontratista, ang Edmari Construction and Trading, pagmamay-ari ni Edgar Sagum, kamag-anak ng congressman ng 4th District ng Pampanga na si Ana Sagum. 4 na taon na mula nung ito'y ginawa. Nasira na rin daw ito noon lamang nakaraang taon. At ngayong taon, nasira ulit. Talagang mga tao nagsisigawan na. Hindi mo naman sila masisisir. Buhay nila at ang bahay nila mawawasak. Kamusta ho dito sa inyong barangay? Pag po tumatas yung tubig, medyo may takot para po kasi biglang gumuhon. Ang mga sheet pile o mga bakal, nagsitumbahan. Ito ho yung mga bakal na ibinabaon para mas maging matibay ho yung structure. Tama po, Engineer? It will prevent yung lateral pressure from the soil na mag-topple over sa ilog. Kung wala ito, ano ho mangyayari? The river flow, kakainin niya itong box natin. Yung kukut-kutin ng tubig, yung dike. Because nakalin na siya pag ano, ibig sabihin nagkaroon ng failure. It's either because of the soil, pag saturated kasi ang lupa, mas magiging mabigat, mas malaking lateral pressure niya. Kaya rin siya nag-lean because hindi rin maganda yung embedment. Because maybe if masyado siyang mababaw, may tendency talagang gumano siya. That's why the rule of thumb is 1.5 times. Okay. May enough support. Okay. From the bottom. Yung pressure was water. Combination, water and soil. Rocks. Yes. It's the two major possible causes of this failure.
Nire-repair ngayon ang riverbank protection. Kapansin-pansin lang na ang itaas na bahagi ng mga bakal pinutol. Pagkatapos, iwinelding. Itong pagkaka-welding ho ba ito? Tama ho ba ito? In my standards, hindi siya maganda because unang-una, nakalim na. Then bakit mo pa hihinangin vertically? Structurally, hindi siya stable kasi irregular na yung geometry niya, mas tendency siya mag-fail in the future. Gusto lang ho namin tanungin kung bakit po may hinang, may welding. Ano po kasi yan, ma'am? Nakagana yan eh. Para po maganda daw pinarepair nung public work, tinayo namin. May plate pa po yan para matibay. Ano to, hindi ho papalitan yung sheet piles na bumigay? Re-repair na lang, ganun ho yun? Yun po dosan. Pinuntahan ng aming team ang opisina ng Pampanga District First Engineering para kunin ang kanilang panig. Pero nasa seminar daw ang mga opisyal. Pinuntahan din namin ang nakarehistrong address ng Edmarie Construction and Trading sa San Luis, Pampanga. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana po sa mga kinaukulan, bigyan po nila ng pansin itong inumpisahan po ninyo. Dapat tanungin na mabuti. Sayang po kasi ang pera natin eh. Isa pa sa mga di umano maanumalyang flood control project na inireklamo sa aming programa, ang diking ito sa bayan ng Bamban sa Tarlac na ang halaga pumalo ng 47 million pesos. Ang ilog na dumadaloy sa bahaging ito ng Bamban, ang Parwa River, galing sa paanan ng Mount Pinatubo. Tuwing masama ang panahon, hindi lang tubig ang rumaragas rito, pati na lahar. Kaya para maiwasan sana ang pagguho ng lupa sa gilid ng ilog na kinatatayuan pa man din ng mga kabahayan, pinatayuan ito ng dike. Pero nito lang nakaraang taon, ang malaking parte ng dike gumuho. Engineer, ano naman yung nakita nyo dito sa flood control project dito sa Bamban? Una, it turns out concrete lining lang siya kasi walang bakal. May design standard naman talaga sa DPWH for that kind of dike. Earth dike siya, tapos concrete lining. However, yung longevity, hindi ganun guaranteed. Bakit nga ba? Ang dami hong ganyan eh. Yung mga nakita po ni Presidente mismo sa Bulacan, bakit walang bakal? Parang palitada lang yun, di ba? I cannot say explicitly kung tama because baka kasi yun talaga yung nasa drawing, sinunod lang nila. Meron naman talagang standard na walang bakal. Sa engineering po kasi meron tayong cost-benefit analysis. Minsan, allowed na walang bakal because mas mura. Ang alam ko lang na hindi nilalagyan ng bakal siguro, flooring. Yung nando sa sahig. Sahig. Eh ito, obviously, gilid ng ilog. So parang ang hirap naman isipin, hindi nila nilagyan ng bakal, pinalitadahan lang po nila yung gilid ng ilog. Pag ganyan yung design at kinonstruct, don't expect longevity. Na hindi magtatagal. Dagdag pa ni Engineer Bersamina, kailangan daw sanang mas matibay ang dike na inilagay dito, lalo't ang tubig sa ilog may kasamang lahar. Ang lahar kasi, mabigat yun. Mabigat. Tapos, yung velocity ng bulusok niya, lalo niyang kakainin yung ilalim. So, most likely, baka yun yung naging failure ng sheet pile. Na-assess nyo rin ho kaya yung kung matibay ba yung sheet pile kaya ho na nilagay? We cannot say that right now kasi kailangan talaga makita talagang close. Hindi ho kaya yan dapat na i-input nila when they design itong flood control projects? Ideally po talaga. Dapat po, kinukonsider din yun. Even yung lapad ng river, in consideration of the deposit of lahar. So dapat na-strengthen to, hindi ho ganyan-ganyan lang. Dapat. Tapos nilang inaabot sa amin, nagagawa sila. Wala na ho kaming alam doon na kung anong gagawin nila doon sa flood control na yan. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa Tarlac 2nd Engineering District. Abala raw ang kanilang district engineer, pero nagbigay sila ng pahayag. The DPWH Tarlac 2nd District Engineering Office reiterates that all undertakings strictly adhere to design standards, specifications, and quality control. Sa barangay Kulatingan sa bayan ng Concepcion sa Tarlac, merong itinayong dike bago pa raw magkapandemya. Yun nga lang, titin. Tagal na rin po yun. Nung natapos yun, siguro mga 7 years. Hanggang doon lang sa pinakadulo na. Tapos hanggang doon po sa may Chico River, wala na po yun. Kaya nagbayanihan na lang ang mga residente para dugtungan ito. Tinambakan nila ang dike ng lupa. Pero dahil lupa lang ang kanilang ipinantambak, nung dumating ang bagyong Krising, nangyari ang kanilang tinatatakutan. Dahil masyadong malakas yung tubig, umapaw po yung control.
Ang pinakaapektado, mga magsasakang nasisimula pa lang noong magtanim. Ang palayan ng 74 anyos na si Tatay Rolando natabunan ng buhangin. Kaya mga 40 na buhangin sa taas. Kasi hindi ako makapagsarin kasi mataas yung buhangin. Hindi tutubo yung palay. Pinoproblema niya ngayon kung paano niya mababayaran ang inutang niyang 60,000 pesos na puhunan. Wala kang makamit, hindi ka may-work. Ngayon, inisip ko kung sana po ang pambayad. Kasi talaga yung magsasaka, mahirap. Sa General Santos City sa Mindanao, may idinulog din sa aming programa na palpak daw na proyekto ng gobyerno, ang Mabuhay Underpass sa National Highway. Para sana mabawasan ang lumalalang traffic sa syudad ng General Santos o GenSan, taong 2022, sinimulan daw itayo ang Mabuhay Underpass. At ang inilaang pondo para rito, 659 million pesos. Makalipas ang 4 na taon, hindi pa rin ito tapos. At sa halip daw na pagaanin nito ang traffic sa lungsod, lalo pang lumala. Mahirap talaga dahil perwisyo sa trabaho. Well, halos di nila mahuman. Dugay na kayo na. Imo naman ang swimming pool tunnel. The project was abandoned by the contractor and the DPWH. Problema yung sa groundwater kasi parang na-hit yung water table. So hindi nila makontrol yung flow ng water. I don't know kung na-overlook nila during sa planning stage yung water. Ang kontraktor, ang Vicente T. Lau Construction Corporation na nakabase sa Davao City. At ang sponsor ng proyektong ito, si Congresswoman Sherlyn Banyas. I've been meeting with DPWH para malaman natin, because I really wanted to get to the bottom of things. What went wrong? Ano ba talaga yung nangyari? Yung pera ba nagagamit sa tama? Unfortunately, natulog ng sobrang 1 taon. I don't know, kasi I wasn't there. Hindi na ako public official that time. Pero, tiningnan ko naman sa budget, ang original proposal is 650 million. Ang nakita ko, umabot na ng 850. Saan napunta ang difference na more than 100 million actually? I'm so confused. Hindi yun matapos sa 1 taon. Kasi dependent tayo sa budget. Merong budget na 256, tigi-tigi yun hanggang 2025. Ang target yan, dapat matapos yan by the first quarter of 2026. Wala namang ma-involve na corruption doon kasi ganoon man talaga yung project, hindi naman ma-perfect natin. Sinubukan naming kunin ang panig ng kontraktor pero hindi sila nagpaunlak. Hiningan namin ng opinyon ang 2 dating mataas na mga opisyal ng gobyerno at ngayon madalas ding magbigay ng mga pahayag online. Si dating Finance Undersecretary at Professor Shelo Magno at dating Commissioner ng COA na si Heidi Mendoza. Ano masasabi niyo dito sa ginagawang investigasyon sa mga kinurakot na proyekto ng gobyerno? Very interesting kasi natutok uli yung atensyon ng mga taong bayan dito sa mga matinding usapin ng korupsyon kahit alam naman natin nangyayari na talaga to at matagal nang nangyayari to, no? But it also sets an expectation sa Pangulo na may gagawin siya dito. Very strategic, very good PR yung isumbong mo sa Pangulo. But at the same time, ang sasabi ko nga, hindi ako umaasa na may mangyayari dito hanggat walang systematic at policy approach dito sa problema natin. Ako, ang pagtingin ko dito, napakalawak ng usapan at parang nagtataka ka, anong bago? Nakita na natin ito in the past, ano? Ang tanong ko, ano bang gusto dito? Magpakulong para may managot? Parang hindi ako makapaniwala na may makukulong. Nagsimula ito sa mga maliliit na forms ng katiwalian na hindi natin pinapansin, na hindi natin inaalam. Kasi lulubog na tayo sa baha. Kaya ngayon, nabigla tayo. Very active na yung mga tao magbantay. Pero nakapanlulumo po yung mga naririnig nating bilyones, trilyones, flood control projects, pero binaha pa rin po tayo. Bakit nagkaganon? Ang laking pera ginagastos ng gobyerno. Pero palpak naman, wala namang umubra. Anong tingin niyo ho doon? Usually ito may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite siya ng mga contractor.
madaling magtago ng kalokohan, ano? Mas malaking kurakot sa oo, flood control oo. projects. Talagang million kaagad or billion, ano? Mhm. When you do the design, huwag kang mag-design na simple lang. Kailangan yung bongga-bonggang design para mas malaki yung cost, di ba? Mhm. Pagdating sa execution, titipirin mo. Hindi mo gagawin yung as design, di ba? Pero hindi ko iniisip na gagawin nila ghost project kasi napakalaki nito para hindi makita di ba? Usually kasi, Jessica, ang ghost project, mga ano yan, yung mga easily na nadidispose na item. Remember yung walis tingting, di ba? Narinig mo yan, yung mga audit namin na walis tingting. Fertilizer. Oo, kasi madaling ma-consume, ma-dispose, no? Pero ito flood control. Tapos ghost project. Ang ibig sabihin, ganyang katindi kakapal yung mukha ng mga nag-ano dito, di ba? The composition of the House members. Komplikado ang prosesong pinagdadaanan ng national budget. Mabusisi ang mga detalye. Una, ang mga local government unit magre-rekomenda sa DPWH kung anong mga proyekto ang kailangan sa kanilang mga lugar. Pag-aaralan ng DPWH at kung aprobado, isasama ng departamento sa proposed budget sa susunod na taon. Para naman maaprubahan ito, dadaan sa deliberation kung saan pwede itong baguhin ng mga mambabatas. At sa puntong ito raw, ayon kina Professor Magno at Commissioner Mendoza, nagsisimula ang anomalya o ang hocus pocus. Professor Magno, you served in the finance department. Ang alam ko po sa birokrasya, napaka-tedious niya, ang daming rikititos. Pero paano po nakakalabas yung mga bilyones o trilyones at napupunta lang sa kurakot? Ang naging tradition ay yung bicameral members can change. Pwede lang baguhin yung lahat ng content ng draft bill. Dito na nga natapyasan yung education, nawala ng budget yung PhilHealth, nagkaroon ng 200 billion plus allocation. Ang DPWH, dumoble ang budget ng House of Representatives. Nagdagdag ng billion na budget ang Senado. Tapos dahil napakakapal ng dokumento na yan, wala namang summary na pwedeng i-review ng mga senators at congressmen. So, pirma lang ng pirma. Ba't kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. In-exercise no nila point ng gusto. of satiation. In-abuse yung power of the purse, di ba? Yeah. Lokohan nga yung nangyayari kasi dapat may minutes ng meeting para alam mo sinong congressman o senador ang nagpa-insert, ang nag-decide doble ng budget ng Kongreso. Taong 2013 sa kasagsagan ng pork barrel scam dahil sa pagkakabuking sa mga ginawang anomalya ni Janet Napoles, idineklara ng Korte Suprema na wala ng pork barrel dapat ang mga mambabatas. Bagay na hindi natupad o nangyari dahil sa kasalukuyan, sa totoo lang daw, meron pa ring pork barrel ang mga kongresista at ang mga senador. Ang intindi ko po sa sinabi nyo, Professor Magno, parang this is supposed to be the budget for priority projects, pero inuna nila yung sarili nilang mga interes. Yes. Yung mga proyekto that will gain for them more patronage. Yes. Puro EPAL projects kasi hindi sila maboboto kung hindi sila magiging EPAL, hindi nakita yung pangalan nila sa mga multiple purpose building na to. So, kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. So, kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picturean nyo dahil illegal yung ginagawa niya kapag nag-post siya ng mukha niya sa project. At ang pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Wala pa tayo doon sa ibang projects. Yeah. Diba? Wala pa tayo doon sa farm-to-market roads. Nakadalasan nagiging farm-to-cockpit roads. Diba? Oo, mga health centers. Wala pa pag gumawa ng cockpit. Oo. Diba? Tsaka yung mga asfalto, tsaka mga semento na natutunaw. Paulit-ulit. Kung ang ibang lugar sagana sa grasya mula sa gobyerno sa pamagitan ng mga proyekto, ang Tayasan Negros Oriental tila hindi raw nabiyayaan. Sa video, makikita ang dalawang lalaki na tumatawid ng ilog, bitbit ang kawayan na tinalian ng tela para gawing duyan. Pasyente na to, hindi kalabang karon. Lulan ang isang pasyenteng kailangang isugod sa ospital. Sanay po na ihalo po na siya. Oh. Nung ligtas silang nakatawid ng ilog, ang pasyente isinakay hindi sa ambulansya, kundi sa motorsiklo.
Granaya. Kwento ni Jerry, pinagtulungan daw nilang itawid sa ilog ang kamag-anak niyang si Araceli na nooy naninikip ang dibdib. Gidala namin sa ospital kay grabe, dili man sa mukaon. Ang gusto nga mabuhi pa ba. Hindi nga lang daw naging madali ang kanilang kalbaryo sa ilog. Nasira kasi ang kanilang tulay nung humagupit ang bagyong Odette taong 2021 at mula noon, pahirapan na ang pagtawid sa rumaragasang ilog. Delikado kayo kay maanod ka, di patay po ka. Di emergency kayo, di gwanta naman, bisag delikado kayong alagyan. Pero maba, ginlapawan, di kami nag-agi. Nagpapasalamat pa rin sila na nakarating si Araceli sa ospital at ngayon, nagpapagaling na. Yung tulay na ginawa, sir, maliit lang, sir. Parang hindi tulay, parang spillway lang, sir. Kunting baha lang, sir, hindi na mapakinabangan, sir. The OCD went here to inspect the damaged bridge. Pina-forward nila sa DPWH for program of work and for funding. Palagi ako nag-remind sa kanila na kumusta na yung request for the construction of a new bridge here sa Barangay Bago. Sinasabi nila na for funding daw. Ang panawagan ako, maayaw na ng tulay. Parang maayong pag-agi. Pasyente na to, hindi kalabang karon. Bunsod ng mga naglalabasan ngayong kinorakot di umano na mga proyekto. Nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pang Pangulo. Sa palagay niyo po sincere yung ating mga legislator sa pag-imbestiga dito sa mga kurakot projects when theoretically they could be involved? Ako hindi. You know why? Kasi pinag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the APRO chair? That was Zaldico. And Zaldico's company is in the top 15. Ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila. Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt. Kasi ang tindi ng conflict of interest eh. So, ayun, inaaliw na naman yung taong bayan, but I don't think magkakaroon ng anything concrete na kakalabasan itong inisyatibo ng House mag-investigate. Merong mga contractors sa tumakbo under party list. May listahan ka na, Professor Magno? Yes, tinitingnan ko yung mga profile ng party list. Inisa-isa ko sino yung mga nanalo. Meron doon anak ng contractor mismo. Magkakaroon lang ng bunga yan kung magkakademandahan sa korte. At may ebidensya. Tama po ba? Kasi itong ginagawa ng Kongreso at House, hindi naman siya within the formal ng isang formal investigation. Ang fraud audit natin bago ma-release 3 taon. Tapos papasok sa ombudsman. Magfa-fact-finding bago makapag another 1 year or 2 years. Saka pa lang dadalhin sa sandigan kung may recommendation. Remember, Jessica, yung final kong case nung sa Cotabato, buntis pa ako nung nag-audit. Nung lumabas yung kaso, yung pinakang final decision, 18 years old na ang anak ko. So, kung titingnan natin ito, by the time na mag-audit ang COA, to the time na mapunta sa ombudsman, to the time na magkaroon ng hearing, baka 2 presidente na ang meron tayo. Hindi ka pa panipaniwala kung yung presidente mag-iimbestiga eh. Paano kung mga kamag-anak niya i-report sa kanya? Iimbestigahan ba niya talaga yon? Congress? Investigating itself, medyo patawa, no? Kaya importante yung independent body. Kung walang policy at institutional change, hindi talaga kapanipaniwala na may pagbabagong mangyayari. Expect na lang natin next year, pag nagbaha uli, same conversation. Samantala, ang DPWH humihingi ng 881 billion pesos na budget nito para sa taong 2026. Mas mababa kumpara sa budget nito ngayong taon na mahigit 1 trillion pesos. Gawin nating public yung lahat ng information sa PhilJeps. Yung PhilJeps, yung procurement website ng gobyerno. Anything above 500,000 nandun. And it gives you the information ng lahat ng contractor, ano yung mga projects nila, history, contract amount, financial capability, sino yung may-ari ng mga kumpanya na yan. Pwede naman nating idugtong sa DPWH naman, pero meron ka rin na parang summary. Ito yung mga flood control projects namin. Ito yung bagong approve, itong amount, ito yung di ba? Anong status niya?
Para hindi naman makapagsabi yung secretary na hindi ko naman ito mamomonitor lahat kasi hindi ko pwedeng puntahan lahat. Hindi ka naman namin pinapupunta eh. I-monitor mo lang yung inventaryo ng project mo, di ba? Transparency. Exactly. Correct. Dapat pakialaman natin. Dapat pakialaman natin. Same question I asked Mayor Magalong. May pag-asa ba tayo in the fight against kurakot or corruption? Dapat laging may pag-asa dahil patuloy din namang mangongolekta ng tax natin yung gobyerno. So habang kinukolektahan tayo ng tax ng gobyerno, hindi tayo dapat mag-give up sa pag-demand ng accountability. May choice ba tayo magsabing wala ng pag-asa? Hindi naman yan pwedeng sukuan. The very fact na pinag-uusapan natin yan, the very fact na maraming gustong makisangkot, ang ibig sabihin, may pag-asa. Kasi the very fact na we still hope na yung mga anak natin ay magkakaroon ng hanap buhay na maayos dito sa sariling bansa at hindi kailangan mag-abroad, may maayos na eskwelahan, may maayos na health center, then that means hindi natin pwedeng i-give up yung pag-asa, di ba? Paalala lang po, ang perang nilulustay o ibinubulsa ng mga kurakot, pera natin galing sa mga ibinabayad nating buwis. Kaya karapatan nating magbantay at maningil.